Alright, good morning, good evening, at good afternoon po sa inyo lahat. Ito naman po si Real Talk Chicago, dito po sa Illinois, USA, ang pinaka walang kwentang mag-vlog at talaga pong walang kabuhay-buhay ang mga pinagsasasabi. Kaya wag nyo rin po akong paniniwalaan at kung tayo po ay kung tayo po ay merong pinag-uusapan, pinagdidiskusyonan, siguradong mas magaling kayo kaysa sa akin. So, kaya pasensyahan tayo. Kaya matalino kayo, hindi po ako. Ayan. Kaya ganun lang yan. Pero saluhan niyo naman ako sa ating pag-uusapan ngayon patungkol dito sa impeachment ni BP Sara at siyempre dito sa trending na resignation, courtesy resignation na sinasabi ni Bongbong Marcos. Talagang hindi ako makapag-move on dito mga kaibigan. Kaya pero bago ang lahat mga kaibigan, palakpakan po sa lahat po na nag-subscribe dito po sa Real Talk Chicago kahapon. Palakpakan naman. Sige na. At siyempre po sa lahat po ng mga pumalakpak at sa lahat po ng talaga pong nagpadala ng kanilang mga suporta. Maraming salamat po sa inyo. Palakpakan. Naknanto ko talaga Sa lahat po na nagpa-member, may bago po nagpa-member. Dati po tatatlo, ngayon naging 5 na sila. Okay. Maganda mga Dumadami. Kanya, para-paraan lang yan, di ba? Mga kaibigan, ang dami na mga kaibigan. 5 na ang aming miyembro ngayon. Yung 3 doon, tatay ko, nanay ko, at saka yung isa pamangkin ko. Pero anyway, mga kaibigan, ako po yung nagpapasalamat sa lahat po ng suporta, sa likes, sa pag-subscribe nyo dito sa Real Talk Chicago. Sana po ay magkasama-sama po tayong palagi at sana po ay magdire-diretso po tayo. At sana po maging mapagmatsyag tayo sa lahat po nangyayari sa loob at labas ng ating bansa. Mga kaibigan, pasukan na natin to! Alright mga kaibigan, ito po si Attorney Rene Bueno. Mga kaibigan, may sasabihin siya patungkol dito sa mga impeachment at saka syempre tungkol dito sa resignation, courtesy resignation. Mga kaibigan, sandali lang po tayo dito at ito po, pagbigyan na natin at pasok Mr. Attorney Rene Bueno. Ang nakaabot dito sa impeachment court doon sa Senado. Sapagkat yung isa, yung kay former Chief Justice Lourdes Sereno, ay hindi na natuloy sapagkat ang ginawa ng ating Solicitor General ay nagsampa ng petition for quo warranto against the former Chief Justice at nako-warranto siya. So meron din po talagang mga pagkakataon na hindi talaga natutuloy yung impeachment. Kaya wag ko kayo magtataka pagka yung impeachment sumasabit. Yung pag sa hindi na tinuloy dahil nagsasayang lang ng oras Alam naman natin na katulad nitong kay Sara Duterte mga kaibigan, 'di ba? Kay BP Sara. Alam naman natin na walk in the park to. Paano mananalo 'yan? Pero alam mo, upo-ipon yun Marami pong nagsasabi na ang daming boboto para kay Sara for acquittal. Ang dami po Ang dami po kung tutuusin lang po bakit pa natin itutuloy doon? Pinag-iisipan ho nila yan mga kuro-kuro. Bawat barbero na dinadaanan ko dito sa Amerika, talaga pong sinasabi, wala, hindi. Paano mananalo magsasayang lang sila ng panahon instead na itulong lang to sa ating mga kababayan. Ayun, ito, pag-uusapan nyo pa ito. Wala naman Alam ni Sara na mananalo siya. Alam ni BP Sara na panalo siya. Alam ni BP Sara na no bearing to. Kaya kita mo wala pong katakot-takot si BP Sara sa impeachment na ito. Kaya mga kaibigan, tigil-tigilan na natin itong mga kalokohan na to. Kaya ito nangyari kay Sereno dati. He was not removed from her office through impeachment but through quo warranto na naging controversial nga sapagkat ayon sa ating konstitusyon ng Chief Justice ng ating Korte Suprema ay pwede lamang tanggalin sa pamamagitan ng through the impeachment complaint. Kung mako-convict, tanggal, disqualified, perpetual disqualification from public office. Pero hindi ito nangyari kay Chief Justice Lourdes Sereno, co-warranto. Anyway, so lumalabas 5 lang talaga yung dumaan. So hindi nanalo Hindi nanalo mga kaibigan So yung sabihin, kaya alam din ni BBM to Ni PBBM na
Sasayang lang tayo ng oras dito eh. Pero okay yan kasi ano to, controversial to. Pakita niya na ano talaga, mapatunayan niya na wala siyang kasalanan. Mga kaibigan, ano ba yung mga hinahabla para kay ano para kay BP? Ito ang dami pong mga palsong ginawa nila kung kaya nagkagani-ganito yung mga sinasabi ni BP. Mga kaibigan, remember, hindi na natin kailangan pag-usapan ito mga kaibigan talaga. Ayaw na nating palakihin pa ito para puna-punahin natin kung anong mga nasabi ni BP o mga ganon. Ang totoo po dyan mga kaibigan, na-provoke po si BP para sabihin yung mga hindi niya dapat nasasabi. And sa kanyang kaso mga kaibigan, hindi po ito, sa akin po parang hindi po grounds eh. Parang walang grounds para para i-persecute si BP Sara. Alam natin biktima ito ng political harassment eh. Sa ngayon mga kaibigan, tingnan naman ang harassment na dinadanas nito mga Duterte. Pag hindi ka umiyak diyan, kayo nga sububo kayo sa mga pinagdadaanan ng mga Duterte ngayon. Pag hindi kayo umiyak at nagsalita ng kung ano mga pababoy na salita siguro, mas malaswa pa siguro ang salita ang mga babanatan niyo diyan. Kaya mga kaibigan, minsan iniisip po natin na para tayong nagtatago tayo sa katotohanan. Itinatago natin ang katotohanan para lang sa ating mga political will. Pero hindi na po ganun ngayon ng tao eh. Hindi na po ganun ng mamamayang Pilipino. Matalino na po talaga sila. At diyan po pinatunayan po diyan sa eleksyon na 'yan. Hindi nila makuha eh. Kasi masyadong marami ang boto nila Bongo, masyadong marami ang boto nila Marcoleta. Hindi, mga kaibigan, hanggang ngayon pa nga, pinako-question pa rin ang COMELEC dahil po doon sa Duterte na kinakampanya ni Pangulong Duterte. Hindi po kami, every time po na magsasalita po ako, kaya talaga po hindi ako naniniwala sa resulta. Pero wala naman po tayong magagawa, water under the bridge. Panapanahon na talaga yan. Nakaupo sila. Pero sana naman po maging maayos. Masyadong malaki para kumpunihin ito. Pero it is what it is mga kaibigan. Ang pumasok sa atin 5, 6. And then tapos kailangan lang po natin ng 9 para sa Senado. Naku po. Tutuloy niyo pa ba yan? Yan ang tanong dyan mga kaibigan. Tutuloy niyo pa yan? Sabi nga ni Sara, si BP Sara, tuloy na natin to. Para ihampas natin yung sa pagmukha nila yung mga katarantaduhan nila, mga kasinungalingan na inaakusa nila sa akin. Para patunayan ko sa buong mundo, sa buong sambayan ng Pilipino na wala pong ginagawa ang BP nyo. Wala pong, alam ko, kami po'y naniniwala at kami po'y taas noo na naniniwala kay BP Sara Duterte. Kami po ay nananalangin na sana po maibalik itong si Tatay Digong dito sa Pilipinas. Napaka-walang ya po ang pinagagawa nitong mga ito kay Tatay Digong. Naku po. Anyway mga kaibigan, tuloy natin si Mr. Bueno. Sa Senado. Ngayon, noong year 2000, si Joseph Ejercito Estrada was impeached during the last quarter of year 2000. And then, kaya nga lamang during the impeachment trial noong January of 2021 ay nagkaroon ng controversy doon sa envelope, pinabubuksan. Pero yung siyempre, mga kakamping abogado ng dating presidente ay tumangging pabuksan to. At dahil ayaw ng pabuksan, nag-walk out yung lahat ng prosecutors, ng prosecution team. Nag-walk out from the impeachment court. At nung kinagabihan nun, natatandaan ko, ito na ang tao, nagpuntahan sa EDSA. At nagkaroon ng people power too. Dahil dun sa people... Naalala ko yan eh. Nandiyan pa ako sa Pilipinas nun. Naalala ko yan, sir. So, talaga pong ang sambayan ng Pilipino, mga kaibigan, malaki na po ang pinagbago. Malaki na po ang natutunan sa lahat ng mga eksperyensyang pinagdaanan sa politika. Napakahirap po talaga nating i-understand ang lahat ng mga nangyayari, lalo-lalo na 3 years pa lang
3 years na si PBBM matapos ang mga issue ay talaga pong sangkatutak. Ah, nakakahiya po para sa isang liderato na ganyan at mas malaki ang mga issue kaysa dun sa mga performance wise. Kaya sana po magtinutino, sana po maayos pa nito ni BBM ano. Sana po itong reconciliation hindi ito flake to yung reconciliation hindi po kami naniniwala diyan. Tapos itong si Claire kung magsalita, reconciliation hindi nangahulugan na papadala na compromise kami tungkol dun sa mga kaso-kaso nyo. So walang reconciliation po talagang hinihingi ito. So talagang nagpapaawa lang sa mga sambayan ng Pilipino. Akala nila ito po yung mga yung bang time na kailangan talagang i-approach nila ang media na sana'y kaawaan sila para bumaligtad na po sana at magkaroon ng sympathy ang tao sa kanila sa mga kanilang mga kinikilos. Unfortunately, mga kaibigan, is hindi na po hindi na po pinapatos ng mga mamamayang Pilipino yan ang ating bayan. Iba na po talaga. Kaya ako po masaya at ako po talaga pong nakikita ko po na talaga pong nag-mature po ang ang sambayan ng Pilipino. At pag may mali talaga. Pag mali talaga at hindi sila niniwala sa mga kasinungalingan. Kahit kita niyo po ba yung mga bangageros diyan, yung mga BBM vloggers, tingnan niyo po ang gana doon. Hindi na sila niniwala doon. Alam nila puro kasinungalingan din sinasabi nitong mga bangageros na ito Oo, mga kaibigan, itong mga kanilang trolls. Kaya mga kaibigan, tuloy-tuloy lang tayo na alam natin na kahit na ituloy pa nila ng 10 beses ang impeachment na ito, magmumukha lang silang tanga dyan. At lalong-lalo na pag nanalo, pag the day as BP Sara will be acquitted, mga kaibigan, is dyan po na talaga luluha na po ng kangkungan itong administrasyong ito. Dyan po masusupalpal ng sampal ng katotohanan at katarungan ang administrasyong ito. Nakakaawa po. Dapat hindi po ganito ang pagpapatakbo. Dapat alam niya na kaagad. Dapat may anticipated niya kung anong mga end result ng mga posibleng mangyari na ito. Pero mga kaibigan, nakakalito po. Nakakalito at wala pong ginagawa at ngayon po tingnan niyo po itong ginagawa niya ngayon, courtesy resignation, samantalang hindi naman nagre-resign nga sila pero ibinabalik niya naman po sa posisyon lahat itong mga ito. Ilan-ilan lang po siguro, piling-pili mga kaibigan, siguro yung ibang napipis sila maka Duterte, tatanggalin yun. Anyway, mga kaibigan, yan muna po ang ating pag-uusapan. Patutuloy natin tong kay Mr. Bueno mamaya. Tutok lang po tayo sa Real Talk Chicago. Mangyari lang po mag-like and subscribe kayo. Kung bago lang kayo sa channel na ito, please like and subscribe and click that notification bell for more video. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin at sa ating pagdidiskusyon about dito. Tutuloy natin itong impeachment ni BP Sara kasi trending ito. At syempre at nalalapit na rin yan. At syempre pa itong yung courtesy resignation. Hindi po natin bibitawan yan kasi meron mga nagpapahayag na nailipat na Nailipat na, mga kaibigan Kaya kung nailipat na, anong courtesy resignation yung pinagsasabi nyo? Diba? Anyway, mga kaibigan, maraming salamat po. Ito po si Real Talk Chicago. Sana po ay maging mabuti ang kalagayan nating lahat at sana po ay gumanda po ang ating ating bansang Pilipinas at umunlad po ang ating bansang Pilipinas. Mabuhay po ang si Tatay Digong. Sana po makauwi na siya. At siyempre pa, sana po pangalagaan natin at protektahan natin ang ating BP Sara Duterte. Mabuhay po ang PDP laban, mabuhay po kayong lahat sa lahat ng suporta nyo, sa lahat po, kahit na sino po mga vloggers ng DDS, sa lahat po ng suporta nyo, malaking bagay po sa amin yan. Sabi po sa Biblia, you shall know the truth and the truth will set us all free. Maraming salamat po.